Attorney Fritz Ronald P. Amparo. Halika sa pagpresenta sa pangalan. With due respect to the dignitaries here, our CID Chief, Dr. Dexter Brian Aaron, soon to be, and also our Division as local person, Sir Avi Martin Saga, DepEd officials, ALS teachers, public officials, visitors, graduates, completers, parents, and guests. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maayong hapon kanatong tanan. Let me start with taking into the life of what I had before. Sa akong kinabuhi, kalima ko ng paso kaming graduate. Sa alis kinder, elementary, high school, college, dayon, College of Law. Okay. Although wala ko ni aking ALS, so I'm sure makarelate mo tanan sa akuang kinabuhi. Before I will give my advice to the recent graduates and completers, tugutin ko sa pagsaysay sa akong kinabuhi. Akong kinabuhi, nagsugod ko sa usa ka fish laborer. In short, sa may tawag na. Sa tawag na, fish laborer. Or kargador kung isda. Hangtod na himong abogado. Sa akong hometown, dito sa tukuran sa Buanga del Sur, pitong ni sa mong pamilya, ang mga Amerikanan, kung lima kayo school. Pat lalaki sa babae, nagaduha ko sa among lima kamanang school. Dito sa mong panimulyo, sa bata pa ko, at na may tarong na trabaho ang amahan. Pasabot na ma-provide niya among kinahanglan. Apan, sa unang kaagi sa kinabuhi, nakasulay nito pagkalisod. Nawanag trabaho akong papa. Gikan sa pagkabiyahidor isda, dadto sa Manila, may bali na dali sa kuran sa mga presong dito sa Pagkakala. Nahimo niya po siyang biyahidor, pero dili na rin nila on-call na iyahang trabaho. Nakainumdum ko sa kanyang high school, ang among sudan sa 4 ka buwan, puro sa pinagilamos, isda, gulay. Dahil katungkol nga panahon na ang akong magulang, nag-eskwela na sa NSUINT as a college student. Luckily, our house is near the ocean, doon kami sa dagat. Kung naay nagkuha, balik pa yung matagaan. Pero kung wala'y kuha, wala may suan. So katulad tayo, kung sa may buhaton ako para mga eskwela ko, nalingkamot ko, dadto ko nagsugod na yung kargador isda, tiglibor isda. Another trabaho pag yan akong isudlan, nahimo kong sort o isda. Ginawa ni sorting, dinapili ang isda. Pirit bali, gutong bali, dinapili na mo na sa una. Dahil ang usa pag yung trabaho na ko, tiglibir mo chest foam. Chest foam, karang kahon bitaw ang ibita ng isda, pahot makinagugog, ako na niliwan sa una. And what are the proceeds? The proceeds will go to my family, ang katunaan, ihatag na ko sa upama, and half of it goes to my allowance. Now, hindi una, ang ikaduhang kaakin ako sa kinabuhi, mautong 4th year high school ko, para ninyo, completers. In my 4th year high school, since wala pa senior high school sa una, I took 3 examinations. Nintay ko pagkapare, nintay ko MSU SASE exam, o nintay ko DOST, tulong. Una sa tanan, 3 months after sa examinations, minawas ang resulta sa pagkapare. Uy, pasad ko, mapare yung siguro. Sa katong panahon ng interview na or final interview, gitipgas ko. Nakauna-una ko, din siguro para pagkapare. So, another result ng abot, minawas ang MSU SASE na result. Pasad ko sa IIT. Akong kurso ang mga time kay BS Marine Biology. But all the examinations
examinations, isa na kitang pihulatan. Ang DOST examination. Kaya it is a scholarship, which means if I pass the exam, kung mapasan ko, mahimo kong full-fledged scholar, libre akong tuition, libre akong allowance. Kaya ito lang na tayo, wala na nalagay. But 6 of us took the examination. 5 passed the examination. 5 ako nakapasa. Isa ang wala. Isa wala nakapasa. Ako ang wala nakapasa. So at that time, my mother was so angry on me. She slapped me on my face and told me nga nung wala ka ng tinaro. Pero gikan ako ang mama. Ma, graduate yung program sa college on time. Those were the words I gave to my mother. Now, at that time, although wala rin trabaho kay si Papa, I decided to enroll in IIT. Imagine, nag-decide to enroll sa IIT para wala rin trabaho. But luckily, my brother, ang namatay ng soul, nag-uli siya doon ka baboy. Ang unang baboy, iyang ipuhan, hanggang ko siya ay baligyan ng doon. Kay akong tuition sa IIT. At that time, there was a tuition na IIT. Yes, iyang ibaligyan ang baboy, kung iyaha, ihatag sa kuwa-kuwa. Ang kwarta na nakuha na ko, ibayad na ko sa IIT para sa tuition. Now, napamay sa kababoy mo. The second pay, he sold it, ibaligyan niya para nako'y allowance. Question, kaigo ba ang isa ka halin sa baboy sa upat ka tuwing na pagsimila sa IIT? Dili, ba? Well, that is where the miracle happens. Now, at that time also, I was working as a convent boy in our convent. Convent boy ko sa una. Pinipili ko sa simbahan, sa Katoliko, at that time. Now, in May 2008, walang-wala, I decided to study in MSYIT. I enrolled in MSYIT. And at that time also, panahon na, aking papa nakakitag na yung trabaho. Tigbantay siya ko sa manok na pangsatong. Eh, manok pangsatong na rin, no? Tigbantay siya manok pangsatong. How much is his salary? Every week, he will earn around 300 to 400 pesos. Now, for that 200 pesos, ang 200 na ipadala niya sa kuha, ug ang 200 sa mama. At that time, I was living illegal. Nag-boarding house pa ko. Nag-school pa ko IIT. Is 200 pesos enough for my studies? The answer is still no. Dili siya enough. Naabot sa punto na mas unahon ni Papa padala akong mama. Wala akong allowance for 2 weeks. Wala akong allowance. Akong buwan doon, mangayon ko sa mga board mates kung karang ilahang doon, ilang leftovers pa. Pangayon ako, ay ako makakaon. Another thing, karang noodles, ako nang balinon kalima para lang makakaon. Karang family sardines, 5 sulod na lang. Yang sound tulog, mega sardines, 4. Memorize ako nun. Ako nang balinon kada kaon para lang survive ko in college. We ended our first semester, but dako kayo utang. Utangan ko sa tuition sa IIT, utangan ko sa boarding house, punong kabulan ang utang. How will I pay those debt? Wala kayo utang. So I decided in the second semester to work as a working student and so IIT. Nag-working student ko para mabayaran ang utang. Kung napigitabang sa mabayar sa akin. Luckily, on my second year college, itagaan ko scholarship sa Catholic Center Campus Ministry. Magdawag ko 2,500 per month. Pahilo na ko na hangtong niligraduate ko sa IIT. Kasi ko sa Bachelor of Secondary Education Major in Mathematics na ko niligraduate. In April 2012, nang-apply ko sa Lasal Academy. Nahimo kong magtutugtog. Nahimo kong teacher. At that time also, nahimo kong breadwinner ng Pascuala sa high school. Like at that time, kung education ang nagtrabaho na sa teacher. In 2016, I decided to join the Department of Education. Nag-apply ko as teacher 1, kung kaluwi sa Ginoo, nagawat tayo ko. It was June that I received
on appointment. But, in DepEd, of course, when you are a new teacher, hindi mo na yung masiduhan. Ni-promise sa mga papa, unang senior na mas DepEd, ilibre tayo sa tingga. Katulad ng tingga, no? Diba? Pag-abot na tayo na Tingswildo na, kay August pa ng Tingswildo, ika sa June. That time was August 27 ang swildo. August 24 sa alas 6 sa gabi, nanawag ng magulang, di ka trabaho ng sa maestro, kapoy kayo. My brother told me, naghilak siya, nagburog, ingon siya sa kuwa, nawag siya sa kuwa, kaya nasa sikuran. Hindi ko naman ka, Dog, wala na si Papa, gipusin, patay na siya. Imagine, akong sweldo August 27, August 24, namatay ang Papa. Minguli ko sa mong lugar, instead na muhatag ko sweldo para ilaan, ibayad na ko siyang lumon. Ngunit nahitabo sa unang sweldo. And at that time also, I know that no one will stood for my family. So, tingnan ako sa Papa, samtang ihaya siya kapag lubong niya. I told my father, Pa, pahuway na. Ako na yung bahala sa akong pamilya. Mahuman na lang akong magsuot. So, at that time, I was telling him, luwag ko ba lang si Juan? But eventually, padayon ko sa kinabuhi. In 2017, I met a lawyer named Attorney Michael Cañete. Kani si Attorney Michael, nakutanan ko siya, Attorney, pwede mo ko masubilang college ng law? Tungkol lagi sa kasakit, nag-ipusin ang mamahan mo, hindi ko balungin sa ipusin. So kaluoy sa Ginoo, in 2017, I enrolled in the College of Law. But another tragedy happened. In October of 2017, law student ako. Another call from my mother. Alas 2 na lawag na ko ng mama. My mother told me, Dog, patay na ang isuon ni heart attack, cardiac arrest. So imagine, 2016 nawala ko Papa, 2017 ako na mong isuon. But the question is, should I stop there? Should I not continue? The answer is no. I continued life. I pursued life. I continued my studies in College of Law. In 2021, I received a good news. My brother, katong pinamamulakan na mo, passed the licensure examination test. And in 2021 again, ako pinamural na graduate of college. My brother in 2021 also became a jail guard ng BGMP. Kabalo mo jail guard? BGMP. And in 2022, I graduated as a Juris Doctor in MSc College of Law in Iligan Center Campus. In 2023, that was the time when nag-review ko for bar examination. Kung na siya i-review, namunay ka para may mga magalo. In that year, December 5, 2023, niat ko pala sa Redemptorist Church. Nag-rosaryo ko, nag-ampo, Lord, muna niya ang pangatay sa Papa sa kapatid. Himu ang magalo. On that day also, I heard the news, I passed the bar examinations. Now, from 2002, in my journey in life, kapalihan ka, nakubriyon, nag-stand. But that was a journey na hindi na ako kalimutan. I am now a lawyer. To the graduates and completers here, believe that we can survive. Believe that we can make it. And believe that someday you will become successful. Sa tanan na nangyayari ron, ako ang living testament at pamatuon na ang kalistanan sa kinabuhi hindi babag sa inyong kalampusan. To summarize it all, let me give you 4 points
how we win in life. First, be a hardworking person. Second, be resilient. Third, always be determined. And fourth, have faith in God. Work harder than others. Trabaho. Kung isa na rin ka sa kaluhaan ng trabaho para gusto. Never stop chasing your dreams. Be resilient. Don't falter in the face of life's challenges. Tandaan, ma-overcome ka lang. Just stay strong and be determined. If you want to become successful in life, today is the right time to decide. Tell yourself, mahimo kung successful ko. Mahimo kung teacher o sa kayo mga professional. And lastly, to give you a conclusion, let me conclude my personal life sharing my motto. Life is always unfair. It will never be balanced. But remember, ang lapis, before na ito magamit, tahalan sa siya. Similarly, we must endure challenges if we want to succeed. Think differently. View life events as opportunities for growth that God is using to shape you in a better person. Laban, ayaw gawan ng paglaon. Fourth, ang tao ay magtuo, ay pangandoy o ay panghiog, mahimong successful. To the graduates, completers, proud parents, congratulations. This is Attorney Prince Ronald Bates Aparato, once a fish laborer, now a full-fledged lawyer. Mayang hapon na.